Noong Oktubre 1999, isang babae ang pumasok sa isang lumang laundry shop sa makipot na iskinita ng Quiapo, Maynila, dala ang isang trench coat. "Huwag niyo po sanang labhan," sabi niya. "Pakitago lang po. Babalikan ko po ito, sigurado." 3 beses niyang inulit ang paalala. Putlang-putla ang kanyang mukha, walang bahid ng dugo. Ngunit ang kanyang mga mata, ayon sa alaala ng matandang may-ari ng laundry shop, ay may kakaibang linaw at tila nagbabaga. Nang hapong iyon, tumawag ang kanyang asawa at nagtungo siya sa kanilang rest house sa isang bulubunduking lugar sa Tagaytay, at hindi na siya kailanman bumalik. Ang kanyang asawa ay isang sikat na personalidad na kilala ng buong Pilipinas. Isang maalamat na point guard na sumikat sa PBA, at matapos magretiro, naging isang tanyag na sports commentator na paborito ng masa. Agad-agad matapos ang pagkawala ng kanyang asawa, humarap siya sa isang press conference, lumuluha, at ang buong bansa ay nakiramay sa kanyang kalungkutan. Sa panahong iyon, hindi pa gaanong moderno ang forensic science at bihira pa ang mga CCTV camera. Itinuring ng pulisya ang kaso bilang isang simpleng paglalayas at unti-unting nabura ang insidente sa alaala ng mga tao. Ngunit hindi siya hangal, tila may kutob na siya sa trahedyang sasapitin. Sa kanyang mga huling sandali, gumawa siya ng isang pambihirang desisyon. Nag-iwan siya ng isang sulat sa bulsa ng trench coat, at sa kaloob-looban ng aporo nito, itinago niya ang isang sikretong hindi kailanman nanaisin ng kanyang asawa na malaman ng publiko. 3 taon ang lumipas, sa taglagas ng 2002, sa luma at magsasara ng Aling Sion's Laundry Shop sa Quiapo, isang trench coat na walang kumukuha ang natagpuan. Nang ipasok ng 72 taong gulang na si Aling Sion ang kanyang kamay sa bulsa ng coat, gaya ng kanyang nakasanayan, isang maliit na papel na nakatupi sa 4 ang kanyang nakapa. Nakasulat dito, gamit ang bolpen na tila buong diing isinulat, ang isang pangungusap. Ano ang nakakakilabot na katotohanang nakatago sa likod ng perpektong maskara ng pambansang idolo? Bakit sa isang hamak na laundry shop sa Quiapo niya ipinagkatiwala ang kanyang kapalaran at hindi sa pulisya? At paano, pagkatapos ng 3 mahahabang taon, nabuwag ng trench coat na ito ang isang perpektong krimen? Dito magsisimula ang kwento ng araw na iyon. Kabanata, Eseng, ang sulat sa bulsa. Oktubre 2002, malamig na ang simoy ng hangin sa hapon ng Sabado. Sa isang eskinita sa Quiapo, nakatayo ang Aling Sion's Laundry Shop, kung saan ang pintura ng signboard ay halos natuklap na. Si Aling Sion, 72 taong gulang na, ay isa-isang inaalis ang mga damit na nakabalot sa plastik mula sa isang lumang estanteng bakal at inilalagay sa sahig. Sa ibabaw ng kanyang mesa, naroon ang isang notice mula sa may-ari ng gusali na tumatangging i-renew ang kanyang kontrata, isang hudyat ng pagtatapos ng 40 taon ng kanyang negosyo. 22, 23, 24, binibilang ni Aling Sion sa mahinang boses ang mga damit na nakatambak. Napakadami namang naiwan. Ano ang gagawin ko sa lahat ng ito? Bumuntong hininga siya at inabot ang nasa pinakadulong bahagi ng estante, isang beige na trench coat na may kabigatan, ang kanyang nahila. Nakadikit dito ang isang resibong naninilaw na sa kalumaan at halos hindi na mabasa ang mga nakasulat. Isinuot ni Aling Sion ang kanyang salamin at inilapit ang mukha sa resibo. Oktubre 2, 1999. Pangalan, Isabel Santos. Sinundan ng kanyang daliri ang numerong nakasulat sa tabi ng pangalan. 3 taon na, pero ni isang tawag wala mula sa numerong to. Sabi pa naman niya, babalikan niya talaga. Sinuri niya ang maliit na notang isinulat niya noon sa gilid ng resibo at dahan-dahang tinanggal ang plastik na balot. Naalala niya ang mukha ng babaeng paulit-ulit na nagbilin na huwag labhan ang coat, itago lamang.
Gaya ng bilin, hindi niya ito idinaan sa anumang proseso ng paglalaba. Binalot lang niya ito sa malinis na plastik at maingat na itinago. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas at hindi na mahagilap ang may-ari. Kailangan kong mahanap ang may-ari bago ko isara ang shop, bulong niya sa sarili habang dahil sa nakasanayan, ipinasok ang kamay sa kanang bulsa ng coat. Isang magaspang na papel ang kanyang naramdaman. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi sa 4 ang lumabas. Nang akmang bubuklatin niya ito, bigla siyang natigilan. Puno ang papel ng mga salitang isinulat ng may matinding diin. Tulungan niyo po ako, papatayin ako ng asawa ko. Nanginginig ang kamay ni Aling Sion habang binabasa ng malakas ang sumunod na pangungusap. Pinapupunta ako ng asawa ko sa rest house namin sa Tagaytay. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, tingnan ninyo ang lugar na iyon. Nagsimulang mangatal ang mga daliri ni Aling Sion. Nagmamadali niyang inilapag ang sulat sa mesa at dinampot ang luma nilang telepono. Hello, pulis ba to? Taga-laundry shop po ako dito sa Quiapo. May nakita po akong isang bagay na nakakatakot. Sigaw niya sa telepono habang humihigpit ang hawak sa auditibo. Kabanata 2, isang kasong muling binuksan. Sinuring maigi ng mga rumesponding pulis ang sulat at resibo. Ipinasok ng isang police captain ang pangalang Isabel Santos sa kanilang sistema at hinalughog ang mga lumang kaso. Malinaw na lumabas sa screen ng computer ang isang missing person report na may petsang Oktubre 3, 1999. Ang nag-report, si Ricardo Ricky Gonzalez. Teka, hindi kaya ito yung sikat na si Ricky Gonzalez? Tanong ng kapitan sa kanyang kasama. Siya nga po, sir. Yung dating pambato ng national team na sikat na sports commentator ngayon, sagot ng isang SPO2, nanlalaki ang mga mata. Si Ricky Gonzalez ay isang alamat sa PBA noong dekada 90 at nanatiling sikat kahit matapos magretiro. Siya rin ang taong umani ng simpatya ng buong bansa nang umiyak siya sa press conference dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Agad na ipinagbigay alam ng mga pulis ang seryosong sitwasyon sa Criminal Investigation Division. Nang matanggap ang ulat, binanggit ng hepe ng CID ang isang pangalan, Detective Ruben Cruz. Isang 57 taong gulang na veteranong investigador na 3 taon na lang ay magre-retiro na. Inihagis ng hepe ang file ng kaso at ang litrato ng sulat sa harap ni Detective Cruz. Ruben, hindi ba't kaso mo ito 3 taon na ang nakalipas? Isinuot ni Cruz ang kanyang salamin, binasa ang sulat at biglang napatayo. Isabel Santos, siya nga, naaalala ko ang sulat kamay na ito. Bumalik sa isipan ni Cruz ang mga alaala mula 3 taon na ang nakalipas. Ginamit ni Ricky Gonzalez ang kanyang kasikatan para igiit na naglayas lang ang asawa niya matapos silang mag-away. Walang mga saksi at maging ang ina ni Isabel ay umamin na may history ng paglalayas ang kanyang anak kaya't isinara ang kaso. Sa loob ng 3 taon, baon ni Cruz ang isang di mapakaling pakiramdam. Ang mga salitang rest house sa Tagaytay ay hindi kailanman nabanggit sa investigasyon noon. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao at humampas sa mesa ng hepe. Sir, kailangan nating buksan ulit ang kasong ito. Hindi ito simpleng paglalayas. Isa itong trahedya. Kumunot ang noo ng hepe. Isang saradong kaso na ang bubuklatin mo? Sa tingin mo ba papayag lang ang kampo ni Gonzales? Kailangan mo ng matibay na ebidensya. Ang rest house sa Tagaytay na nakasulat sa note ay hindi kailanman lumabas sa investigasyon noon, giit ni Cruz. Sisimulan kong halungkatin lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Gonzales. Hindi ko na ito palalampasin. Agad na tinawag ni Cruz ang kanyang nakababatang partner, si SPO2 Leo Vargas. Leo, bilisan mo. Alamin mo lahat ng lupa at gusaling nakapangalan kay Ricky Gonzales. Ricky Gonzales? Yung sikat na commentator po ba? Nagtatakang tanong ni Vargas, ngunit isinara lang ni Cruz ang kanyang bibig.
Samantala, sa Bonifacio Global City, katatapos lang ng isang TV taping ni Ricky Gonzalez, mayabang siyang ngumiti habang palabas ng isang sports bar. Kinuha niya ang nagriring na cellphone mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, nanigas ang kanyang ekspresyon. Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Tanong niya sa kanyang manager sa mahinang boses habang palingalinga. Habang naririnig niya ang paliwanag mula sa kabilang linya, bigla siyang napahinto. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlamig na parang yelo. Kabanata 3. Mga bakas ng nakaraan, Lunes ng umaga, Oktubre 11, 2002. Sa isang sulok ng Manila Police District, nakalatag sa mesa ni Detective Ruben Cruz ang maalikabok na file ng kaso mula 1999. Leo, tingnan mo ito. Ito lang ang huling opisyal na record ng pagkikita sa kanya, sabi ni Cruz. Tinuturo ang isang bahagi ng dokumento. Oktubre 1, 1999, 3 p.m. Nag-withdraw siya ng 50,000 pesos sa isang sangay ng BDO sa Maynila. Ito ang huling financial transaction ni Isabel Santos. 50,000 pesos? Hindi po ba't masyadong maliit yon para sa isang taong maglalayas? Tanong ni Vargas. Sir, may resulta na po ang paghahanap ko sa mga ari-arian ni Gonzales. Bukod sa kondo nila sa Makati, wala nang ibang nakarehistro, pero nang pinalawak ko ang paghahanap hanggang sa Tagaytay, isang bahay na nakapangalan sa kanya ang lumabas. Hinablot ni Cruz ang nakaprint na papel at tinitigan ang address. Isang bahay? Bakit hindi niya ito binanggit noon? Kahina-hinala. Kailangan nating kausapin ang mga taong malapit sa kanila. Nagtungo ang dalawang detective sa isang lumang apartment sa Pasay kung saan nakatira ang ina ni Isabel, si Aling Lita Santos. Isang 61 taong gulang na babae na may bakas ng pagod sa mukha ang nagbukas ng pinto. Ginang Santos, ako po si Detective Cruz ng MPD. Nais po sana naming magtanong ulit tungkol sa anak ninyo. Namutla si Aling Lita. Ginang, kailan niyo po huling nakita si Isabel noong 1999? Malumanay na tanong ni Cruz. Sa pagkakatanda ko, unang linggo ng Setyembre noon, sagot ni Aling Lita, nanginginig ang mga kamay. Bigla siyang dumating pero hindi siya nagsalita. Nakaupo lang siya tapos bigla siyang tumayo at lumabas. Iyon na ang huling beses na nakita ko ang likod niya. Sa pag-uwi, dumaan ang mga detective sa dati nilang kapitbahay na si Marites. Si Isabel po ba? Tungkol po ba sa pagkawala niya 3 taon na ang nakalipas? Takot na tanong ni Marites. Opo, kahit maliit na detalye po ay makakatulong, sabi ni Cruz. Alam niyo po, noong kalagitnaan ng Setyembre, may narinig akong malakas na kalabog mula sa unit nila, parang may nabasag, bulong ni Marites. Tapos, may narinig akong parang unggol. Pero kinabukasan, ang saya-saya ni Sir Ricky nang bumati siya sa akin sa hallway, kaya inisip kong guni-guni ko lang. At saka, napansin ko, si Isabel, laging nakasuot ng damit na mahaba ang manggas kahit mainit. Minsan, sa elevator, nakita ko yung likod ng leeg niya, may malaking pasa. Binitawan ni Cruz ang kanyang panulat. Hindi niyo po ba tinanong? Tinanong ko po, sabi niya. Nasaktan daw siya sa dance practice. Pero ang lungkot ng itsura niya, kaya hindi na ako nag-usisa. Pagbalik sa presinto, muling sinuri ni Cruz ang testimonya ni Ricky noon. Sinabi niyang umuwi siya ng 11 p.m. noong Oktubre 2 at wala na ang kanyang asawa. Ngunit ang bagong schedule na nakuha ni Vargas mula sa TV station ay iba ang sinasabi. Sir, 6 p.m. pa lang, tapos na ang taping niya noong Oktubre na ma'am. May 5 oras na blanco bago ang sinasabi niyang oras ng pag-uwi, sabi ni Vargas. 5 oras. Saan kaya siya nagpunta? Tanong ni Cruz sa sarili. Kinahapunan, pinuntahan nila ang TV director na kasama umano ni Ricky sa inuman. Medyo malabo na ang alaala ko, sabi ng direktor. Pero natatandaan kong may tumawag sa kanya. Lumabas siya,
Tapos nagpaalam na dahil may bigla ang emergency daw sa bahay, hindi na siya bumalik. Isang malaking butas na 3 hanggang 4 na oras ang nabuo sa alibi ni Ricky. Habang nasa sasakyan pabalik, tumunog ang cellphone ni Cruz. Tawag mula sa forensics. Detective Cruz, nagmatch ang handwriting sa sulat kay Isabel Santos. At may isa pa, nang sinuri namin ang aporo ng coat, may nakita kaming kakaiba. May bahagi sa kaliwang tahi na tinastas at tinahi ulit. Hindi ito gawa sa pabrika. May nakatago sa loob? Tanong ni Cruz. Opo, may matigas na bagay sa loob. Bubuksan na namin ngayon. Hindi lang isang sulat ang iniwan ni Isabel. Sa gitna ng panganib, itinago niya ang isang matibay na ebidensya sa kaloob-looban ng coat. Kabanata 4. Ang cassette tape at ang lihim. Oktubre, Dadu 1, 2 Sico 2. Nagtungo sina Cruz at Vargas sa isang maliit na law office sa Maynila. Sinalubong sila ng isang 48 taong gulang na abogado, si Attorney Jose Torres. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo. Tungkol ito kay Isabel Santos, hindi ba? Tama po. Ayon sa record, humingi siya ng tulong sa inyo para sa divorce noong 1999. Inilabas ni Attorney Torres ang isang lumang logbook. 2 beses siyang pumunta rito noong Hulyo at Agosto 1999. Ang dahilan, pananakit mula sa kanyang asawa. Sa pangalawang pagbisita niya, nakasuot siya ng cast sa kaliwang pulso. Napansin ni Cruz ang isang numero ng telepono na nakasulat sa gilid. Kaninong numero po ito? Emergency contact daw niya. Isang pinagkakatiwalaang junior na kasamahan ng asawa niya. Kung hindi raw siya makontak, doon daw tumawag. Agad na tinunton ni Vargas ang numero. Ito ay nakarehistro kay Paulo Pau Jimenez, isang 31 taong gulang na dating kasamahan ni Ricky sa PBA na ngayon ay coach na sa isang basketball clinic sa Quezon City. Makalipas ang 2 araw, hinarap ni Cruz si Pau Jimenez sa opisina nito. Namutla si Pau nang makita ang badge ng pulis. Madalas kayong magkausap ni Isabel, tama? Ang numero mo ang iniwan niya sa abogado niya. Diretsahang tanong ni Cruz. Kinukumusta ko lang po siya paminsan-minsan, sagot ni Pau. Ganoon ba? Ibibigay mo ba ang numero mo bilang emergency contact sa isang taong kinukumusta mo lang? Sabihin mo na ang totoo, giit ni Cruz. Ngunit hindi nagsalita si Pau. Samantala, isang tawag ang natanggap ng presinto mula sa isang babaeng dati umanong kaklase ni Isabel sa isang art workshop. Nakita ko po si Isabel bago siya mawala. May kamiting siyang lalaki sa isang coffee shop. May inabot siyang makapal na envelope. Hindi po iyon si Sir Ricky. Nagsisimula ng magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan nang biglang naglabas ng isang mapanirang artikulo ang isang sports journalist. Pagkawala ng asawa ng sikat na commentator, may kaugnayan sa relasyon sa dating kasamahan. Agad na naglabas ng pahayag si Ricky, nagpapanggap na biktima habang idinidiin si Pau. Labis kong ikinagulat ang tungkol sa relasyon ng aking asawa at ng isang kaibigang lubos kong pinagkatiwalaan. Tingnan mo ang gagong to, sabi ni Cruz, ibinabato ang dyaryo. Nagpapanggap na malungkot habang ibinabaling ang sisi kay Pau. Muling pinuntahan ni Cruz si Pau. Pau, idinidiin ka na ng senpai mo. Magsasalita ka pa ba o hindi? Sa wakas, bumigay si Pau at napahagulgol. Araw-araw po siyang binubugbog. Tuwing nalalasing si Sir Ricky, parang hayop kung tratuhin niya si Ma'am Isabel. Tumawag siya sa akin, humihingi ng tulong, pero natakot po ako kay Sir Ricky. Wala po akong nagawa. Naging malinaw na hindi ito isang relasyon, kundi isang desperadong paghingi ng saklolo. Sa mga sandaling iyon, isang tawag ang dumating mula sa presinto, isang balitang magpapabago sa lahat. Detective Cruz, nabuksan na namin ang aporo ng coat. May nahanap kaming isang maliit na cassette tape. Napatigil ang paghinga ni Cruz. Ang katotohanang handang ipagpalit ni Isabel sa kanyang buhay ay nakatago sa loob ng maliit na tape na iyon. Kabanata 5. Ang laro ng kasinungalingan. Nobyembre, number 2.
2002, isang tawag ang natanggap ng CID. Isang lalaking nagpakilalang taga-PBA noon, si Ricky Gonzalez, sangkot sa game fixing noong 96 at 97 seasons. Nalaman lahat ni Isabel ang baho niya bago siya mawala. Biglang pinutol ang tawag. Mula ito sa isang public phone sa Maynila. Agad na inutusan ni Cruz si Vargas na halungkatin ang lahat ng laro ni Ricky noong mga taong iyon. Natagpuan ni Vargas ang isang kahina-hinalang laro noong Setyembre 1997. Sir, tingnan nyo, bigla siyang nag-foul out sa kalagitnaan ng laro, sabi ni Vargas. At ayon sa mga lumang dyaryo, biglang gumalaw ng kakaiba ang pustahan bago ang larong iyon. Kaya pala, bulong ni Cruz. Hindi lang dahil sa pambubugbog, kaya gustong makipaghiwalay ni Isabel. Nalaman niya ang tungkol sa game fixing. Kung lalabas to, hindi lang trabaho niya ang mawawala, kulong ang bagsak niya. Muling hinarap ni Cruz si Pao. Sa pagkakataong ito, inamin na ni Pao ang lahat. Noong 97, inutusan ako ni Sir Ricky na mag-foul para mapabago ang takbo ng laro. Bago mawala si Ma'am Isabel, tumawag siya. Nakita raw niya sa drawer ni Sir Ricky ang isang notebook na puno ng petsa at halaga ng pera. Tinanong niya ako kung ano iyon, pero dahil sa takot, sinabi kong hindi ko alam. Noong Nobyembre 1 to, ipinatawag si Ricky Gonzalez bilang person of interest. Mayabang pa rin siyang umupo sa interrogation room. Game fixing? Detective, nagsusulat ka ba ng nobela? Hindi lang sulat ang nakuha namin sa coat ng asawa mo, sabi ni Cruz. Tinititigan siya. May nakuha rin kaming cassette tape. Sa isang iglap, napansin ni Cruz ang bahagyang panginginig ng daliri ni Ricky. Kinabukasan, namataan ng isang reporter si Ricky na lihim na nakikipagkita sa kanyang ina, si Aling Flora Gonzalez. Ilang araw ang lumipas. Tumawag ang forensics. Detective, na-restore na namin ang isang bahagi ng audio, boses ng lalaki at babae, pero kailangan pa namin ng 2 linggo para sa buong tape. Noong Nobyembre labantalis, biglang dumating sa presinto si Aling Flora. Gusto ko pong magsalita, sabi niya. Ang pagkawala ng manugang ko, kasalanan ko po lahat. Ikinuwento niya na noong gabi ng Oktubre 1999, pinuntahan niya si Isabel, pinagalitan tungkol sa divorce at nasampal. Dahil doon, umiyak daw si Isabel at nag-walk out. Detalyado ang kanyang salaysay. Ngunit hindi naniwala si Cruz. May 3 butas ang kwento niya, sabi niya kay Vargas. Una, taga Bulacan siya. Bakit siya biglaang pupunta sa Makati nang walang pasabi? Pangalawa, sabi niya, handbag lang ang dala ni Isabel, pero sabi ni Ricky, nawawala ang passport at maleta, hindi tugma. Pangatlo, itinatago niya ang pananakit ng anak niya. Proteksyon ito. Inutusan ni Cruz si Vargas na alamin kung may record ng biyahe si Aling Flora mula Bulacan papuntang Maynila noong araw na iyon. 2 araw pagkatapos, dumating naman si Aling Lita, ang ina ni Isabel, dala ang isang kahon ng mga lumang sulat. Ipinakita niya ang isang liham mula kay Isabel. May petsang Setyembre 19, 1999, 2 linggo bago siya mawala. Mama, mag-ingat po kayo palagi. At kung may mangyari sa akin, pakiusap, kontakin niyo po ang address na ito. Ang address na nakasulat ay tumutugma sa address ng rest house sa Tagaytay. 3 ebidensya na ang tumuturo sa iisang lugar, sabi ni Cruz. Dinadampot ang kanyang jacket. Hindi ito nagkataon lang. Kumuha ka na ng search warrant. Ngayon na. Sinalakay nila ang abandonadong bahay sa Tagaytay. Sa madilim na basement, nakita nila ang isang pares ng sapatos na pambabae at mga bakas ng natuyong dugo. Sa isang pader, may isang bahagi na halatang bago ang semento. Maingat itong sinira ng forensics team. Sa loob, isang malaking plastic bag na naglalaman ng mga buto ng tao ang kanilang natuklasan. Ang trahedya ng gabing iyon na itinago sa loob ng 3 taon ay sa wakas nakita na. Kabanata 6. Ang boses mula sa katahimikan. Nobyembre 20 na punto.
Sa loob ng soundproof na audio lab, isinuot ni na Cruz at Vargas ang headphones. Pinindot ng technician ang play button. Unang narinig ang boses ni Isabel, nanginginig ngunit malinaw. Isa itong audio diary. Agosto silang bapitin. Sinuntok ako ng asawa ko sa sala kaninang hapon. Sinipa niya ako sa tagiliran. Itinala niya ang 4 na insidente ng pambubugbog mula Agosto hanggang Setyembre. Setyembre 3. Nakita ko ang isang notebook sa drawer ng asawa ko. Nakasulat ang mga petsa ng laro, halaga ng pera at isang pangalan. Alam ko na kung ano ito. Pagkatapos, nagbago ang tono. Narinig ang galit na sigaw ni Ricky. Ano to? Bakit may divorce papers ka? Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Umiiyak na sagot ni Isabel. Kasunod nito ay mga kalabog at tunog ng nababasag. At pagkatapos, isang matapang na sigaw mula kay Isabel. Nakita ko ang sikreto mong notebook sa office mo. Alam ko na lahat. Biglang tumahimik ang lahat. Pagkaraan ng 3 segundo, narinig ang boses ni Ricky, malamig, mabagal at nakakakilabot. Anong sabi mong nakita mo? Nang matapos ang tape, binalot ng katahimikan ang silid. Kinumpirma ng technician na ang boses ay tugmang-tugma sa voice pattern ni Ricky Gonzalez. Nobyembre 27, muling dinala si Ricky sa interrogation room, hindi na bilang person of interest, kundi bilang suspect. Inilatag ni Cruz ang lahat ng ebidensya. Ang resulta ng voice analysis, ang DNA result mula sa mga buto na nagmatch kay Isabel, at ang testimonya ni Pau na may matibay na alibi. Nawala ang yabang ni Ricky. Sinubukan pa niyang itanggi, ngunit wala na siyang lusot. Sa huli, pagkatapos ng mahabang oras, bumigay siya. Ang testimonya ng nanay ko, ako ang nag-utos sa kanya. Hindi siya pumunta sa Makati noong araw na iyon, pag-amin niya. Pero mahal ko si Isabel. Gusto ko lang siyang pigilan sa pag-alis. Ang semento sa pader ay gawa noong Oktubre 1999, sabi ni Cruz, inilalatag ang huling alas. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito, Mr. Gonzales? Tanggalin mo na ang maskara mo. 1:08 a.m. ng Nobyembre 28, 2002. Pagkatapos ng 12 oras, ikinuwento ni Ricky Gonzales ang lahat. Nagsimulang magulo ang lahat nang makita ko ang business card ng isang abogado sa bag niya. Tapos, napansin kong ginalaw ang notebook ko. Ang notebook na iyon, nandoon ang record ng pera mula sa game fixing. Ang kinatakutan ko ay hindi lang ang divorce. Kapag nalaman ng publiko ang pambubugbog at ang game fixing, tapos na ako. Burado na ang pangalang Ricky Gonzales. Ikinuwento niya kung paano niya nilinlang si Isabel na pumunta sa Tagaytay sa kasinungalingang pipirmahan niya ang divorce papers. Sa basement, nag-away sila. Nang ibanta ni Isabel na isisiwalat niya ang lahat, nawala siya sa sarili. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Sinakal ko siya. Matapos ang krimen, itinago niya ang katawan sa pader, sinira ang cellphone ni Isabel at nagkalat ng mga damit at passport sa bahay para magmukhang naglayas ito. Ang semento. Ilang araw bago pa ang insidente, binili na niya ito, planado ang lahat. Nang matapos ang confession, isang malamig na posas ang isinuot sa kanyang mga kamay. Tinawagan ni Vargas si Aling Lita, Ginang Santos, si SPO2. Vargas po, pwede na po ninyong iuwi ang anak ninyo. Isang mahabang hagulgol ang narinig mula sa kabilang linya. Sa wakas, dumating na ang hustisya sa pagbubukang liwayway. Epilogo. Noong Hulyo 2003, hinatulan si Ricardo Ricky Gonzales ng reklusyon perpetua. Ang kanyang ina ay hindi ikinulong, ngunit habambuhay na sinira ng kahihiyan. Tinanggalan ng PBA ng lisensya si Pau Jimenez at namuhay ng tahimik. Ang reporter na naglabas ng kwento ay nagsimulang magsulat ng isang serye tungkol sa domestic violence na naging daan para sa reforma sa police protocols para sa mga missing persons cases. Noong 2005, nagretiro si Detective Ruben Cruz.
Ang kaso ni Isabel Santos ang nanatiling pinakamarka sa kanyang alaala. Ang Alincion's Laundry Shop ay tuluyan nang nagsara noong 2003. Ang mga ipinatagong gamit hindi dapat basta-basta itinatapon hanggat hindi bumabalik ang may-ari, bulong ni Alinción sa sarili habang hinahaplos ang wala nang lamang estante. Ang simpleng prinsipyong iyon ang nag-ingat sa katotohanan sa loob ng 3 taon. Isang hapon, bumili si Aling Lita ng mainit na bibingka, ang paborito ni Isabel. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa columbarium kung saan nakalagak ang abo ng kanyang anak. Inialay niya ito ng tahimik. Ito ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa anak na matagal na wala, isang mainit na tugon ng isang ina na dumating pagkatapos ng 3 taong pananahimik. Hindi na nakabalik si Isabel Santos sa laundry shop, ngunit ang trench coat na iniwan niya pagkatapos ng 3 taon ay tumayo sa korte para sa kanya. Isiniwalat ang katotohanan at sa huli nagdala ng hustisya. Ang katahimikang ikinulong sa pader at ang sigaw na tinabunan ng semento sa huli ay hindi na itago magpakailanman. Dahil hanggat may isang taong hindi sumusuko, ang katotohanan ay palaging babalik sa dapat nitong kalagyan tulad ng beige na trench coat na naghintay sa dilim para sa kanyang may-ari.